So alright mga C1 Nation, it's a good day to vlog. Dito tayo ngayon sa Bulacan at tignan nyo, napapalibutan tayo ng mga mamaw, mga GSX-S. Ayan o, so ang dami nila rito ngayon. So GSX-F, GSX-R, GSX-S, puro tagwa 1,000, 1,000 din. Ito Kisilero, 1,000 din. May 1,000 na naman dito. Uy! Nag-iisa. The Rose Among Thorns. Ang motor ni Glock 5. Nabitin, Glock 5 lang siya. So ito meron tayo S1000R dito. May Z1 GSX-S 750. Ganda ng kulay oh. 750cc yan. Ito GSX-S 1000F. So ito po yung kaparehas ng motor namin, pero may fairings in between sa GSX-R. Ayan, yung GSX-R is full paired. Tapos ito, GSX-F, GSX-S 1000F, semi-paired. Tapos yung meron sila yung full naked. Ayan, GSX-S 1000. Mapapansin nyo, yung design na yan, pretty much successful na yung mga yan. From 2016 up to 2021, halos di nagpalit ng itsura yung mga yan. At lalo na tong GSX-S 1000. Nakakalito na nga minsan kung anong year model pa yun pag nakikita mo, dahil halos lahat pare-parehas. Fortunately ngayon 2021 naglabas si Suzuki ng bago. For 5 years parang si 1000. Pero yun po yung trademark ng mga successful na motor. Sobrang successful. Ilang Euro standards na yung nagpalit, pero yung design hindi nagbabago. Ibig sabihin mabenta sa market. So ilang taon na yung ganyan itsura niyan. Ang reklamo nga ng mga ibang owners ngayon, lalo na 2021, yung ganitong design parang napag-iwanan na ng panahon to. Parang naiwan ng early 20s. Ganito yung itsura ng mga early 20s slashing design. Yan slashing design. Yan yung mga early 20s. Same sa Z1000, pag tinignan nyo parang nanghihiwa. Ayan slashing design. Yan ang mga early 20s design. Ngayon 2021, nauso naman ngayon yung mga matutulis. Katulad ng MTO9, yung CH2, MTO7. Ngayon 2021, ito na ang itsura ngayon. Yan diba? Kung mapapansin nyo, ibang-iba yung headlight. Yan ito yung headlight ng 2021. Ito yung sa later model, which is bulb type. Kasi ito full LED display. Ang preno, it takes almost the same. Brembo pa rin parehas. Blessed na motor, naka Brembo. Parehas pa rin upside down forks. Yung front fork is adjustable na rin, parehas. Sa engine, palagay ko sa engine halos walang pinagkaiba yan. Parehas ang capacity, parehas ang displacement. Ang pinagkaiba nito ngayon, ang experience ko sa mga Euro 5 compare sa Euro 4, yung Euro 5 mas pinabait yung mga motor. Yung power delivery, yung grab, imbis na umaalon-alon pa, ngayon mas maganda yung tuwid na lang. Wave na lang talaga siya, puro pa ganun na lang. Ngayon, yung mga lubak na yun, yung po yung mga power jerk. Ngayon, dito sa latest model at sa mga Euro 5 standards katulad ng MTO7, MTO9, tsaka itong GSX 1000, yung power delivery mas smooth, mas mabait na kumpara dun sa mga later model, diba? Pero hindi yung pinahina yun, kumbaga mas inoptimize lang. Iba yung pinahina sa inoptimize. Full system, palagay ko parehas pa rin. Kaso ito Euro 5 standards. Isa sa na-discovery namin, dati kasi sa lumang version may box lang siya sa ilalim. So meron tayong stock dito. Yan, stock pipe. So usually sa GSX 1000 na later version, may box lang dito. Tapos walang laman loob dito yan. Pag pinutol mo yan, blank empty yan. Ito may laman. Meanwhile kay Marites, meron siyang honeycomb sa loob. So yun doon ang gagaling yung parang dinagdag nilang modifications para doon sa Euro 5 standards nila. Dahil nga sa emissions. Dahil nga yung Euro 4 masyadong wild. Ayan. So ito yung tsura ng stock. Ayan. So halos parehas lang din yan. Suspension, malamang parehas lang din yan. Walang pagkakaiba yan for sure. Pati mga linkages niyan, parehas lang din yan. Pinagkaiba ng likod, halos parehas pa rin Parehas din Parehas ng taillight. Ayan. Ito, parehas taillight. Parehas ng buntot. Parehas pa rin ng buntot. Signal light lang pinagkaiba. LED na to. Ito yung mga uso ngayon. Kahit sa tapakan, parehas.
Ayan, parehas lang din to sa tapakan ng back ride. Sprocket, malamang parehas pa rin yan. Lahat parehas. Dito. Isa pang parehas dito is yung manibela. Rental fat bar from England. So, ito yung magaang to manibela na to. Naramdaman ko agad. Parehas din naman sila pero this time wala ng brand. Yung panel natin, malaki na yung pinagkaiba ng panel natin. Yung panel natin before, yan no, simple lang. Maliit lang. Ngayon yung panel natin, parang tablet eh. Full LED na to eh. Magkaiba rin boss. Sa pindutan, parehas pa rin. Kung parehas to, malamang parehas lang din ang laman niya ng mga modes. Ayan o, parehas pa rin. Ayan. So basically halos parehas lang naman sila. Konti lang din ang pinagkaiba. Minor adjustment, konting features, konting ikot, konting pagbabago. Pero yung pinakamaganda rito, yung auto blip. Quick shift auto blip. Kasi yung lumang version, wala pa siya. So wala pa siyang auto blip. Pero alam ko may nabibiling aftermarket. Pero ako, experience ko sa aftermarket na mga quick shifters, hindi siya ganun ka pulido mag-shift. Built-in na talaga, coming from factory na pag lumabas yung motor mo, nandun agad yung quick shift auto blip. Katulad itong MT-09, tsaka itong GSX-S 1000 2022. Magaganda yung mga kambyada nila. Unlike before sa CB650, nag-miss shift. Pag nag-miss shift, single na motor nakakatakot pakinggan, sa big bike pa kaya kasi sa loob ng makina nito mararamdaman mo pag nag-miss shift ka, aalog talaga yan. Ayan, lalaki ng gearings nito, medyo hindi magandang pakiramdam yun, lalo na kung nasa high speed ka. So ito yung quick shift auto blip nya, yan, nandito lahat, yung maliit na mechanism na yan. Ngayon yung GSX-S 2022 is available in 3 colors. Meron silang gray, merong black, merong blue. Kung nakita nyo naman yung blue, yung Suzuki, Exostar na Exostar ang kulay. Kaso hindi yun ang nakuha natin. So, ito ang nakuha natin, gray. Yan, gray. Ayan, so malamang nagtatanong kayo ngayon kung bakit ito ang pinili natin. Kasi, alam nyo naman, Yamaha boy ako. First time ko nag-Suzuki. Pero, upon researching, ang basic na pagkunawa ko rito sa motor na to is parang MT-09 din to, na ginawang 1000cc. Meron din siyang nung tinatawag nilang 6-axis IMU, kaso iba nga lang ang pangalan sa Suzuki. Ganun din yung mga power band niya, matorque din siya. Pinagkaiba lang, si MT-09, ang power ng torque niya is nasa up to 4,000 to 5,000, talaga nagwa-wild na. Meanwhile, ito namang si 1000cc na GSX 1000, baliktad. Nandun sa high RPM yung power niya. Pag umabot ka dun sa high RPM niya, mahugulat ka, biglang bubulusok yung motor. So medyo may pinagkaiba sila ng trait, pero yung technology, yung handling, yung preno, suspension, pagiging magaang, halos lahat pareha sa MT-09 yan. So basically, from my experience, halos di ako nagpalit ng motor. Mas nilakihan ko lang yung makina na nakuha ko. Sa mga magtatanong kung magkano ang presyo nito, ang bagong GSX-S 1000 is around 710 cash. Tapos yung luma nating version na GSX-S, yung later version natin is sa around 650 plus. So medyo malaki yung tinaas niya. Malaki kasi yung pinagbago ng technology niya. Maraming na-upgrade. Tsaka yung timbang. Malaki yung pinagbago ng timbang. Mas magaang na to. Yung weight niya evenly distributed all throughout dun sa motor. Unlike nung first version, medyo may kabigatan pa to sa unahan. Which in turns, pag long ride, nakakapagod na iliko yan. Meanwhile, ito, magaang siya lahat. So alright, may napansin ako sa tangke niya. Yung tangke niya, yung trademark ni Suzuki na lata. Yung iba, plastic na, tapos may fairings na, pero sila lata pa rin. Lata pa rin. Lata pa rin. So yan po yung trademark ng Suzuki, which is na-retain naman sa bike na to. Pinagkaiba lang, 19 liters na to. 19 liters na yung kaya mo ikarga dito. Ganun karami yung kaya nang ikarga dyan. Kung makikita nyo yung video nung magkano yung bill ko, 18 liters. Yan po ang ginastos natin. So basically, yun yung pinagkaiba ng dalawang motor. Upon first glance, tsaka binigay ko na sa inyo lahat ng information kung bakit siya pinili ko at ano yung pinagkaiba nila base sa pagkakaunawa ko rin.
bago pa lang naman tong si Marites sa akin, aaralin pa natin siya, papakiramdaman ko pa. At first time ko lang din naman magkaroon ng Suzuki, kaya hindi pa tayo masyado biyasa dito sa mga iba pa niya mga variant. Pero syempre, nandito na tayo, aaralin na natin yan. So bago tayo mag-out, tignan nyo muna yung B-roll natin, ano yung pinagkaiba ng dalawang motor na to. Enjoy nyo, slow motion ko kayo, baby. Alright mga Kasi-One Nation, nakita nyo na yung mga barkada ni Marites, mga kaibigan ni Marites. Ang dami rin nilang mga Marites dito. Puro inline 4 na Suzuki. Tapos nandito ang Team GSX-S, GSX-R Philippines. So may bago tayong mga tropa ngayon dito. Ayan, diba? Dito sila lahat, kulay asul, oh. Team Suzuki. So lagi yung tatandaan mga Kasi-One Nation, ha. Kayo ang number 1.